Malapit nang mag-expire ang driver's license mo at nagpaplano kang i-renew ito, tuturo ko sa inyo ang tamang pagkasunod-sunod ng mga proseso. Kailan ba dapat mag-renew ng driver's license bukod sa nakatakdang petsa ng date of expiration nito? Magkano ba ang babayaran mo sa pag-renew? At kung late renewal ka, magkano kaya ang penalties nito? Panoorin at tapusin mo itong video. Ang tanging kakailanganin lamang sa pag-renew ng ating mga lisensya ay ang printed na CDL certificate, medical certificate, at old driver's license. Let's proceed to our first step. Buksan ang inyong browser at i-search ang LTO portal. I-click ang pinakaunang entry at ito ang lalabas. Kung wala pang account sa LTO portal, i-click itong register now. Lalabas dyan yung terms and agreement at i-click lang sa pinakababa yung yes, I accept. Click yung enroll as an individual. May fill upan lang kayo dyan. More on personal information lang naman. Once na may account ka na, click yung login. Type mo lang yung email or LTO client number at password mo. Once na login na, punta na tayo agad sa e-learning. Click mo yung CDE Online Validation Exam. After clicking CDE Online Validation Exam, ganito ang lalabas. The passing score to create a certificate is 80% or at least 20 correct answers out of 25 questions. There is no time limit to answer the question kaya hindi kayo mapipressure sa pagsagot sa mga katanungan. Isa sa mga frequently asked questions regarding driver's license renewal is paano kung bumagsak sa CDE exam. As per LTO, there is nothing to worry about in case you fail the VDE validation exam. You can simply retake the exam for as many times as it takes until you pass. Pwede i-retake ang test kahit ilang ulit once na bumagsak kayo. Wala nga lang nabanggit kung pwede na mag-retake agad-agad or after 24 hours. Kung sakaling bumagsak ka sa ilang pagkakataon sa CDE exam, makaka-apekto ba ito sa validity ng license mo? The answer is no. As per LTO, if you are worried about the status of your existing license while you are preparing for the CDE Online Validation Exam, the LTO says that its validity will not be affected regardless of how many times you retake the CDE exam. So, hindi makaka-apekto sa validity ng license mo kung ilang ulit kang bumagsak sa CDE exam. Kailan ba pwede mag-take ng CDE exam? According to the Land Transportation Office, drivers who are set to renew their driver's licenses may now take the comprehensive driver's education 60 days before their renewal date or even earlier. And CDE certificate has no expiration. Who is qualified for a 10-year license validity? Kung wala kang demerit points sa iyong driving record or hindi ka nasangkot sa anumang traffic violation ng LTO, ikaw ay makakakuha ng 10 years driver license validity. 10-year driver's license can be issued to the motorists with no demerit points on their driving record or who have not committed any violation of the Land Transportation and Traffic Code. Kailan ang effectivity ng 10 years driver's license validity? Ito ay effective noong last quarter ng taong 2021. On October 28, 2021, the LTO started issuing driver's license that are valid for 10 years, rolling out the new licenses at the Central Office Licensing Section and the Quezon City Licensing Center. Accordingly, by November 2021, LTO branches all over Metro Manila also followed suit. Balik tayo sa CDE exam. Pagkatapos i-click yung CDE Online Validation Examination, click sa babang part ang Start Exam. Pili ka kung anong klaseng question ang gusto mo, kung English or Filipino. Kung gusto mong Filipino, just click Filipino. And the exam will start. Passing score, 80% or at least 20 correct answer out of 25. And wala po itong time limit. After 25 questions at nakapasa ka, ganito ang lalabas sa screen. Congratulations, naipasa mo ang CDE Online Validation Exam na may marking, syempre depende sa nakuha mong mark. Yung akin, 96%. Kung may printer kayo sa bahay, print out yun agad or kung wala, punta na lang kayo sa pinakamalapit na computer shop sa inyong lugar. Next step, after ma-print ang inyong CDE certificate, punta na agad sa mga LTO accredited medical clinics or pwede rin sa medical clinics na nasa loob mismo ng compound ng LTO office. Pagdating mo sa clinic, kunin lang sa yung inyong weight, blood pressure at eye test. Yung medical fees ay depende sa clinics na mapupuntahan mo at ito ay nag-range from 400 to 700 pesos.
Yung akin, nasa 400 lang ang binayaran ko. After medical, diretso na agad ako sa pinakamalapit na LTO office. Pagdating ko sa LTO, nagpa-assist ako sa guard. Ang tanging kailangan lamang ay old driver's license, medical certificate at CDE certificate. Aside from that, wala na akong ibang finilapan na kahit anong form at dumiretso na agad ako sa window 1. After ko masubmit ang mga requirements, tatawagan na lang ako para sa susunod na proseso. After 5 to 10 minutes, tinawag ako at pinapunta ako sa window 6 which is cashier para magbayad. Nagbayad ako ng 585 pesos para sa license fee. Magkakaroon kayo ng additional fees kung mayroong babaguhin o revision of records katulad ng change of name, address at iba pa. Kung expired at late renewal ka ng inyong driver's license, ay may kaukulang multa na 75 pesos para sa 1 day to 1 year, 150 pesos para sa 1 year to 2 years, 225 pesos para sa 2 years and up. Kung expired ka na ng 10 years and up, kailangan na nating umulit at kumuha ng student permit. 10 years and up are no longer eligible for renewal. Basta apply for student permit. After cashier, tinawag tayo sa Windows 7 which is the biometrics and releasing. After natin sa biometrics, in less than a minute, na-print na agad ang ating driver's license. Ito na yung actual nating driver's license. May problema sila sa condition ng kanilang cards, pero okay lang, at least nakapag-renew na tayo. Yung gastos natin, umabot lang ng 985 lahat-lahat. 585 sa license fee and 400 sa medical. Less than 1 hour lang ang inabot ng ating pag-renew ng ating non-professional driver's license. Napaka-smooth at bilis lang ng ating naging transaction. Kaya kung ako sa inyo, agahan nyo lang ang pagpila para mauna kayo at matapos agad ng maaga. Sana nakatulong at may natutunan kayo sa ating video. Kung nakatulong sa iyo ang ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!